Karamihan ng populasyon ng bansa ay nagmumula sa mga sa probinsya o mga rural area. Dahil nga sila ay malayo, hindi sila nabibigyan ng sapat na impormasyon o pangangailangan. Itinuturing rin bilang economical asset ang mga bata. Ayon nga sa Malthusian theory na binuo ni Thomas Robert Malthus, kapag mas maraming anak, mas maraming pera ang darating sa isang pamilya. Higit sa lahat, maaring nahihiya lang ang mga Pilipino na pag-usapan ang mga konseptong may relasyon sa pagpaparami. Minsan, nakaugat ang ating pagrami dahil sa ligaya na naidudulot ng kabataan sa mga pamilya. Ang iba naman, iniisip na lang na may silbi ang kabataan. Kahit anumang dahilan, iisa pa rin ang tanong. Marami ba tayo o nagsisiksikan lang? Isa ang paglobo ng populasyon. Maraming mag-asawang hirap na pagkasyahin ng maliit na sahod para sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Marami ang walang maayos sa trabaho at umaasa sa mga bagay na maaaring pagkakitaan. Kahit gaano kaliit ang kita, basta may pambili na pagkain ay sapat na. 4 na bata edad 5 pababa ang namamatay kada 30 minuto dahil sa kahirapan. Hindi sila nakakapag-aral imbes na librong hawak ang pangkalkal ng basura para mabenta o makahanap ng pagkain. 20% ng mga batang Pilipino, edad 6 hanggang 15 ay hindi nakakapag-aral. Maraming problema ang mundo. Hindi na natin kailangan ng problema. Kailangan natin ng solusyon. Kayo ang solusyon. Lahat tayo may magagawa. Bata, matanda, estudyante, guro, babae, lalaki. Kahit iba-iba tayo, may magagawa pa rin tayo. Hindi natin kailangan pumunta ng EDSA at mag-rally o mag-civil disobedience o magsulat ng open letter kay President Benigno Noynoy Joaquin Laferne o sugurin ang mga congressman at iba pang personalidad sa gobyerno. Sapat na ang mga magagawa natin sa mga malalapit sa atin upang dahan-dahang baguhin ang mundo. Ngunit, ano ang magagawa ko? Mo, natin.